LTO Driver's License Exam with Answer Part 1. Ilang taon ang maaring ibigay na lisensya sa isang driver na walang traffic violation? Ang sagot dito, 10 taon na lisensya. Number 2. Ayon sa RA 4136, ang student driver's permit ay dapat hindi bababa sa edad na 16 na taong gulang. Ang taong may kapansanan ay maaaring magkaroon ng lisensya sa pagmamaneho kung A. Nakasulat sa lisensya ang kanyang karamdaman. Number 4. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Sagot dito, panganib sa nauhulog na bato. Ano ang ibig sabihin ng kumukurap na pulang ilaw trapiko? Sagot dito, huminto at magpatuloy kung ligtas. Ang mga signal sa pagliko ay dapat gamitin C. Bago lumiko sa intersection. Hindi ka dapat gumamit ng mobile phone habang nagmamaneho. Sagot dito dahil maaaring magsagabal ito sa iyong atensyon. Sa krus na daan, walang mga babala o marka sa kalsada. May dalawang sakyan na paparating. Alin ang may prioridad? C. Wala ang sagot. Ayon sa batas, ano ang dapat mong gawin sa sandaling makarating sa isang intersection na may senyas na huminto? Ang sagot, C. Huminto at dumiretso kung ligtas na itong gawin. Paano ka maapektuhan ng alak? C. Pinapababa nito ang iyong konsentrasyon. Ano ang dapat mong gawin kung pinapatakbo ka ng pulis pantrapiko kahit na pula na ang traffic light o senyas na pagpapahinto? Dapat kang sumunod. Ang sagot. Gamit ang backbone na motorsiklo, aling stand ang kailangan mong gamitin kung ikaw ay paparada ng magdamag? Center stand o stand sa gitna? Ang sagot. Ano ang ibig sabihin ng paunang babala sa pagtawid sa riles? C. Para balaan ang mga motorista na may level na pagtawid sa riles sa unahan. Kailan mo dapat suriin ang level ng langis ng iyong makina? Sagot, bago ang mahabang lakbayin. Ang paggamit ng mobile phone habang nagmamaneho ay delikado at B. Ito ay labag sa batas maliban lamang kung ginagamitan ng hands-free device. Ang double putol-putol na puting linya sa kalsada ay nangungulugang C. Pinapahintulutan ang mag-overtake sa kaliwa o kanan na bahagi ng kalsada kung walang panganib. Ano ang dapat gawin kapag nagmamaneho sa highway na may maraming lubak, bagalan ang takbo? Kailan ka dapat mag-signal kung ikaw ay liliko pa kanan bago lumiko? Ang sagot. Totoo ba na ang di kumikilos na pulang trapikong ilaw ay nangungulugang dapat kang huminto hanggang ang sangandaan ay maging maaliwalas sa pagpapatuloy? Hindi totoo. Ang sagot. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? B. Sasanib sa trapiko pagpasok sa sangandaan. Ano ang maximum na parusa para sa paulit-ulit na paglabag sa RA 10666 o Children's Safety on Motorcycle Act? Pagbawi ng driver's license. Kung walang linya na minarkahan sa kalsada, dapat kang magmaneho? A. Malapit sa kanang bahagi ng kalsada. Yan ang sagot. Ayon sa mga sumusunod, alin ang hindi pinagbabawal ng Anti-Distracted Driving Act? Paggamit ng hands-free device. Ang sagot. Ang aksyon na ito ay maaaring magdulot sa iyo ng mapasadsad at mawalan ng kontrol kapag gumawa ka ng biglang paglipat, lalo na sa basa o posibleng madulas na kalsada. A. Hindi tamang pagpreno. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? B. Baku-bakong kalsada. Sino ang responsable para siguraduhin hindi sobra sa dami ang nakasakay ng sakyan? Ang driver ng sasakyan. Hindi ka maaaring bumusina maliban lamang kung A. May mamaandar na sakyan na maaaring magdulot sa iyo ng kapahamakan. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Delikado ang kurbada sa kaliwa. Maaari kang mag-overtake sa highway kung ito ay may dalawang lane na may putol-putol na puting linya. Kung balak mong bumagal o huminto, dapat mong B.
B. Tapakan ang iyong preno ng magaan upang buksan ang iyong mga ilaw sa preno. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Ang sagot C. Double ang kurbadang delikado sa kaliwa. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Ang sagot B. Huminto ka. Ayon sa RA 10666, alin sa mga sumusunod ang nagbabawal sa driver na mag-angkas ng bata? Ang sagot C. Kung ang tinakdang bilis ay higit sa 60 km per oras. Ayon sa RA 1066, ang bata ay maaaring sumakay sa motorsiklo kung siya ay nakasuot ng standard protective helmet, komportable naabot ng mga paa ang standard foot peg. Ang sagot C. Nakayakap sa 360 degrees sa driver. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? C. Ilog. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? C. Papaliit ang kalsada. Ano ang ibig sabihin ng isang paunang babala na may riles ng tren? C. Upang balaan ng mga motorista na may riles ng tren sa unahan. Ayon sa RA 4136, ang aplikante ng professional driver's license ay kinakailangang hindi bababa sa edad na B. 18 na taong gulang. Ano ang maximum na sukat na pinasadyang top box ng motorsiklo? Ang sagot 2x2x2 feet. Pinapayuhan ang mga driver ng motorsiklo na buksan ang kanilang mga headlight, araw o gabi. Ano ang pangunahing gamit ng bahaging ito ng motorsiklo na pinapaikot ng rider gamit ang kanang kamay? C. Para ibaba o itaas ang RPM ng makina. Ang driver ay narapat na laging magbigay ng daan sa mga sakyan. May blinkers at sirena na nakabukas dahil sila ay C. Sasakyang tumutugon sa gipit na kalagayan o emergency. Paano mo dapat iposisyon ang iyong paa habang nagmamaneho ng motorsiklo? A. Nakapermi at komportable sa apakan ng paa. Yan ang sagot. Alin sa mga sumusunod ang nangungulugang bawal pumasok ang mga sakyang timotor? B. Ang sagot. Ang traffic sign na no stopping ay nangungulugan na C. Hindi maaring huminto maliban kung pinapahinto ng traffic enforcer. Ang isang putol-putol na puting linya sa 200 na kalsada ay naghahati sa trapiko na gumagalaw sa magkaibilang direksyon. Ang busina ay para sa C. Magbigay babala para makaiwas sa aksidente. Maliban sa brake rotors, brake pads at brake pipes, ano pa ang isa sa mahalagang parte ng brake system? C. Brake caliper. Ano ang dapat mong gawin kung nais mong mag-overtake sa sasakyan sa iyong harapan ngunit hindi ka sigurado kung ligtas ito? A. Huwag mag-overtake kung nag-aalinlangan. Kung ito ang iyong plaka ng sakyan, kailangan mo dapat i-renew ang rehistro upang maiwasan ang multa. C. Hanggang sa huling linggo ng ika-4 na buwan ng taon. Ang traffic light ay nagpapalit mula sa verde padilaw habang pasangandaan ka. Anong dapat mong gawin? C. Huminto bago magsangandaan. Saan mo makikita ang senyas trapiko na ito? C. Sa pook tawiran ng paaralan. Kapag kailangan mo ng salamin sa mata para makakita ng maayos, kailangan mo dapat ito isuot. C. Kapag nagmamaneho. Ano pang dokumento ang kailangan mong idikit sa iyong tricycle maliban sa motorized tricycle operator's permit? A. Identification card at fare matrix. Ang sagot. Kung kailangan mong magsuot ng salamin sa mata upang makakita ng malinaw, kailan mo dapat ito isuot? Kung ikaw ay nagmamaneho? C. Sa lahat ng oras. Ang pag-crabbing ng tricycle ay napapansin kapag A. Ang manibela ay nahila pakaliwa o pakanan. Ano ang edad na maaring sumakay sa harapan ng sasakyan ng ang isang bata na ayon sa RA 11229? 13 taong gulang pataas. Ang sagot. Ayon sa RA 10666, ano ang pinakamataas na parusa sa pagmamaneho ng motorsiklo na may nakasakay na bata? A. Direktang pagtanggal ng lisensya sa pagmamaneho. Ano ang ibig sabihin ng senyas trapiko na ito? C. Walang paradahan mula sa Lunes hanggang Biyernes. Isang pagbubukod para sa isang bata na sumakay bilang pasahero ng isang motorsiklo
sa mga pampublikong kalsada na may mabigat na trapiko at mataas na bilang ng mabibilis na mga sasakyan, at kung saan ang isang limitasyon ng mabilis na higit sa 60 kph. B. Ang pasahero na bata ay nangangailangan na atensyon medikal. Alin sa mga traffic lights ang nagsasabi sa iyo na humanda sa paghinto? Dilaw. Ano ang dapat na sukat ng pinsadyang registered box o carrier ng motorsiklo 2x2 by 2 feet? Habang nagmamaneho ng pataas, ano ang kailangan mong gawin kung sira ang iyong clutch cable at hiwa sa dalawa? B. Paandarin ang makina at magmaneho pababa. Ang ibig sabihin ng dobleng puting putol-putol na linya sa daan ay C. Pwede kang mag-overtake sa kaliwa o kanan kapag walang panganib. Alin sa diagram ang hindi tama? A. Ang sagot. Sa rotonda, alin ang may karapatan sa daan? C. Ang sasakyang nasa paligid ng rotonda. May kotse sa unahan mo at gusto mong mag-overtake pero hindi ka sigurado kung ligtas ito. Dapat kang A. Huwag mag-overtake kung may pagdududa. Ano ang tamang sinyas kung liliko pakaliwa? Ang sagot, letter C. Paano ka dapat hudyatan ng isang cruising patrol ng paaralan upang huminto? C. Sa pamagitan ng pagpapakita ng isang stop sign. Ano ang dapat na mahaba ng saddlebag ng motorsiklo? B. Hindi ito dapat lumalampas sa dulo ng motorsiklo. Ano ang magiging resulta ng hindi pagpatay ng signal light matapos lumiko mula sa intersection? Ang sagot, makakapagpalito sa lahat ng mga nasa daan. Ano ang dapat mong gawin sa kumikislap na dilaw na trapikong ilaw? Magmaneho ng maingat para itong giveaway sign. Ito ay isa sa mga kinakailangan sa pagkabit ng fog lamp ng motorsiklo. B. Hiwalay na switch sa headlamp. Sino ang may unang karapatan kung magkasabay na dumating sa intersection ang dalawang sasakyan na nagsimula sa magkasulangat na direksyon? Ang sasakyan sa kanan. Yan ang sagot. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Ang sagot, B. Lugar ng paaralan. Kailan maaaring gumamit ng telepono habang nagmamaneho? D. Pagtawag sa mga otoridad para i-report ang krimen o aksidente. Ang panukat na ito ay nagpapabatid sa driver ng revolusyon ng makina sa bawat minuto. C. Tachometer. Alin sa mga sumusunod ang pinagbabawal? B. Pagkabit ng top box na kayang maglaman ng 3 helmet na full face. Kumpletuhin ang pahayag. Walang sasakyang dimotor ang dapat magmaneho sa paraang maging dahilan upang maglabas o magdulot ng anumang hindi ka nais-nais na amoy o usok. Ang sagot dito ay letter C. Ingay. Kasama sa preventive maintenance ang pagsuri ng lahat ng mahalagang bahagi ng consumable o accessories ng sasakyan upang C. Panatilihin ang pagiging karapat-dapat ng sasakyan sa kalsada. Dito na natapos ang part 1. Follow me for more videos. I-share mo na rin ito para makita ng iyong mga kaibigan. Sharing is caring.